Maligayang araw po sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Nung nakaraang mga araw ay ako po'y masyadong naging abala. Kaya hindi po ako basa ng banal na kasulatan sa bidyong ito. Ano po? At sisikapin ko na ipagpatuloy ito. At kung mapapansin nyo, ang suot kong ito po ay uniforme namin dati sa PAPCO na lagi ko na pong isusuot ito ngayon. Ngayon po pagpapatuloy natin ang pagbabasa sa aklat ng mga bilang. Ano po tayo nasa Kapitulo 3 na. Bago natin tutunghayan, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po at nagkaroon ko po kami muli ng pagkakataon na makapagbasa ng inyong banal na aklat. Sana po ay samahan nyo kami, gabayan kami ng banal na Espiritu na maunawaan po namin. Salamat po sa pagtugon nyo lagi sa aming mga panalangin at humihiling po kami ng katalinuhan sa gabing ito. Maraming salamat po at nawa ang inyong pagpapatnubay sumaami sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, simulan na po natin. Mga bilang 3:1 hanggang 51. Ito ang mga tala tungkol sa mga ipatawag ang lahi ni Levi at dalhin sila sa paring si Aaron para tumulong sa kanya. Maglilingkod sila kay Aaron at sa mga mamamayan ng Israelita sa pamamagitan ng pag-aasikaso ng mga gawain sa toldang simbahan at tinatawag din na toldang tipanan. Sila rin ang mangangalaga ng lahat ng kagamitan ng toldang tipanan at maglilingkod sa toldang iyon para sa mga Israelita. Itatalaga ang mga Levita para tumulong kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Si Aaron at ang mga anak niya ang pipiliin mo na maglilingkod bilang mga pari. Ang sino mang gagawa ng gawain ng mga pari sa tolda na hindi lahi ni Levi ay papatayin. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, ang pinili ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel. Akin ang bawat Levita, dahil akin ang bawat panganay nang pinagpapatay ko ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto. Ibinukod ko para sa akin ang lahat ng panganay na lalaki ng Israel, tao man o hayop, kaya akin sila, ako ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa disyerto ng Sinai, bilangin mo ang mga lalaking Levita mula sa edad na 1 buwan pataas. Doon ang kanilang pamilya, kaya binilang sila ni Moises ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Ito ang mga anak ni Levita, ni Levi, sina Gerson, Kohat at Merari. Ang mga anak ni Gerson ay sina Libni at Shimei. Ang mga anak ni Kohat ay sina Amran, Izar, Hebron at Uziel. Ang mga anak ni Merari ay sina Mahli
at Mushi. Sila ang mga Levita ayon sa kanilang pamilya. Ang mga angka ni Gerson at ang mga pamilya na nanggaling kina Libni at Shimei, ang bilang nila mula sa isang buwang gulang pataas ay 7,500. Ang lugar ng kanilang pinagkakampuhan ay nasa likod ng toldang simbahan. Sa bandang likuran, ang kanilang pinuno ay si Eliasaph na anak ni Lael. Sila ang binigyang responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga kagamitang ito sa toldang tipanan. Ang mga pantaklob ang kortina ng pintuang tolda. Ang mga kortina ng bakuran na nakapalibot sa tolda at sa altar, pati na ang kortina ng pintuan ng bakuran at ng mga tali, sila ang responsable sa lahat ng mga gagawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Ang mga angka ni Korat ay ang mga pamilya na nanggagaling kina Amran, Izar, Hebron at Uzael. Ang bilang nila mula sa isang buwan, gulang pataas ay 8,600. Binigyan sila ng responsibilidad na asikasuhin ang toldang tipanan. Ang lugar na kanilang pinagkakampuhan ay nasa bandang timog ng toldang sambahan. At ang pinuno nila ay si Elizaphan na anak ni Uziel. Sila ang responsable sa pag-aasikaso ng mga kahon ng kasunduan. Ang mesa, ang lalagyan ng ilaw, ang altar at mga kagabitan, ginamit ng mga pari sa kanilang paglilingkod at ang kortina. Sila ang responsable sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa kagamitang ito. Ang pinuno ng mga Levita ay si Eleazar na anak ni paring Aaron. Siya ang pinili na mamamahala sa mga binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng tolda. Ang mga angka ni Merari ay ang pamilya na nanggaling kina Mahli at Mushi. Ang bilang nila mula sa isang buwang gulang pataas ay 6,200. Ang kanilang pinuno ay si Zuriel na anak ni Abihail na sa bandang hilaga ng tolda sambahan ang lugar na kanilang pinagkakampuhan. Sila ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga balangkas ng tolda ng mga biga nito, ng mga haligi at pundasyon. Sila ang responsable sa lahat ng gawain ng may kinalaman sa mga kagamitang ito. Sila rin ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga haligi na pinagkakabitan ng mga kortina ng mga bakuran na nakapalibot sa tolda, pati ang mga pundasyon, mga tulos at mga tali. Ang lugar na pinagkakampuhan ni Moises at Aaron at mga anak niya ay nasa harapan ng toldang sambahan sa bandang silangan. Sila ay binigyan ng responsibilidad para sa pamahalaan ng mga gawain sa tolda para sa mga Israelita. Ang sino mang gagawa ng mga gawain ng pari sa tolda na hindi lahi ni Levi ay papatayin. Ang kabuuang bilang ng mga lalaki na Levita mula sa isang buwang gulang pataas ay 22,000 lahat. Sina Moises at Aaron ang bumilang sa kanila ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanila.
Sinabi ng Panginoon kay Moises, bilangin mo at ilista ang pangalan ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita mula sa edad na 1 buwan pataas. Itinalaga ang mga Levita sa akin kapalit ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita. Ihandog din sa akin ang mga hayop ng mga Levita kapalit ng mga hayop ng mga Israelita. Ako ang Panginoon. Kaya binilang ni Moises ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita na may edad 1 buwan pataas ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya, ang bilang nila ay 22,273. Sinabi ng Panginoon kay Moises, italaga ang mga Levita sa akin kapalit ng mga panganay na lalaki ng mga Israelita. Ihandog din sa akin ang mga hayop ng mga Levita kapalit ang mga panganay na hayop ng Israelita. Akin ang mga Levita. Ako ang Panginoon at dahil sobra ng 273. Ang ibabayad sa pagtubos sa bawat isa sa kanila ay 5 pirasong pilak ayon sa timbang ng pilak na timbang ang ginagamit ng mga pari. Ibigay mo kay Aaron ang mga anak niyang lalaki, ang sobrang pera na itinubos sa mga panganay sa kanya. Kaya kinolekta ni Moises ang pera na pinatubos sa mga panganay na anak ng mga Israelita na sobra sa bilang ng mga Levita. Ang kanyang nakolekta ay 1,365 pirasong pilak ayon sa timbang ng pilak sa timbangan na ginagamit ng mga pari at ibinigay niya ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. Kung mapapansin po ninyo na ang Diyos ay nag-uutos kay Moises at kay Aaron na ito'y detalyado, ano po? Detalyado sa mga bawat gawin at pumipili siya ng mga tao na kanyang gagamitin at gusto niya ang mga taong ito'y maglilingkod sa kanya ng taos puso. Sana ay naunawaan po natin ang mga bagay na ito at sa susunod na araw, tayo po ay magbabasa muli ng banal na aklat sa aklat ng mga bilang. Sa pagtatapos po, tayo ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa biyaya ng katalinuhan na ipinagkaloob niyo sa amin at naunawaan po namin ang mga bagay na inyong pinasaad dito na kayo po ay Diyos ng kaayusan. Salamat po sa inyo at tinatagabilin po namin sa inyo ang aming mga lakad, ang aming buhay, lakas at kalusugan, kagalingan po sa aming mga karamdaman at sa lahat ng mga suliranin, Ama. Alam po namin na ang mga ito ay pagsubok lamang. Patuloy ko rin dinadalangin sa inyo, Ama. Ang pinapatayo po namin na church building na bagong-bago po ito ng Balasing at sana po ito ay matapos at sana ang bawat kagamitan dito ay manggagaling sa inyo at ang mga taos puso at may bukal na puso na mag-aabot dito ay sila po ay bigyan nyo ng maraming pang biyaya at pagpapala. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay mga kapatid, mga kaibigan, na sana ay kayo inyong laging samahan sa susunod na araw. Hindi ko po alam kung anong araw ito, pero ako po ay patuloy na maglilingkod sa Diyos, patuloy na maglilingkod na kasama ninyo. Okay, maraming salamat po at ako'y bumabati ng isang magandang araw sa lahat. Pagpalain nawa tayo.